So patagal na yung ganon, siguro dahil di rin nila inaayos, alam niyo na si Tintin, pag may magandang mangyari sa Davao, magagalit si Tintin tsaka yung pangag. Ay, salamat. Pangag. Gamitin natin yan pati. Because, kung ako tatanungin nyo, if it is a war against drugs, kasi yun yung dahilan ng mga who is opposing him. Kaya nandito siya. Sino ba ang tinatamaan nun? If you are against drugs. Eh di yung tinatamaan nun, yung mga nagbebenta, mga poser, mga drug lord. So paano siya naging mali dun? Ayan nga ho pag-usapan natin mga ka-update. Nandito ho kasi yung magkakapatid ng mga Duterte sa Dahig mga ka-update. Na-interview ho itong si Baste Duterte mga ka-update. Nagpahayag ho siya kung ano ba talaga ang itunutulak na kaso kay Pangulong Duterte. Dito naman po kasi ipinaliwanag na rin ho nila na handa na ho sa paglilitis ngayong Setyembre ang Pangulong Duterte. Dito mga ka-update, totoo po ang sinasabi ni Mayor Baste. Kung natamaan ang mga nag-aakusa sa kanya sa war on drugs, sino nga ba? Sino nga ba talaga ang totoo nasasakpan? Eh di yung mga nagbebenta o ang mga gumagamit. Yun lang naman po talaga ang mga taong pabor na mapunta dyan ang Pangulong Duterte. Nakikita naman po natin kung gaano karespetado, gaano kamahal ng taong bayan ang isang Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Nasa ibang bansa siya, nakikita natin yung mga ating ka-OFW, ating mga kababayan kung paano siya irespeto. Diba? Nagpapakita ng pagrarally para lang palayain siya. Ganyan ho karespetado at kamahal si Pangulong Duterte. Ba't hindi nyo gawin yan kay Marcos Jr.? Idala nyo sa ICC kung magagaganyan ang mga tao. Never hong gagawin ng taong bayan yan. Kasi si Pangulong Duterte may prinsipyo, may pagmamahal sa bayan. Itong si Marcos Jr., may prinsipyo ba siya? May pagmamahal ba siya sa bayan? Kayo mga ka-update, kayo ang tatanungin ko. Diba? Malayong malayo ho si Pangulong Duterte dito kay Marcos Jr. Kung mangyari kay Marcos Jr. yan, pagkatanggal niya sa pwesto o pagkaalis niya sa pwesto sa 2028, hindi naman po gagawin ng taong bayan yan. Mas matutuwa pa sigurado ang ating mga kababayan kung dalhin siya sa ICC. Pero si Pangulong Duterte, ginagawa ng taong bayan ang kanilang makakaya. Kasi nga ho, matindi ho ang respeto natin sa nag-iisang Duterte naggalit sa droga. Yung Pangulong kinatatakutan ng mga adik. Dito nga ho sa naging pahayag ni Mayor Baste, totoo po na mga adik lang ang may ayaw sa Pangulong Duterte. Pakinggan nga ho natin, ito pa ang naging pahayag niya patungkol dito sa ating Pangulong Duterte at ang isinasampang kaso sa kanyang crimes against humanity. Because he wants to save the victims of these people. So ano kasalanan ng tao ngayon na nandyan siya sa... Ayoko na magalit. Ano pong Ano bang napag-usapan nyo? Ano pong napag-usapan nyo po ngayon sa Dalao? Wala naman, mga... nangungumusta lang sa Davao. Sabi ko, traffic. Kasi hindi naman nagre-release talaga ng budget yung legislatura natin. Walang budget yung DOTR to go with the... to go through with the Davao bus system. Mga ganun bagay. Trivia lang naman. Tapos, balita sa pamilya. We're talking about mga apo niya. Wala naman masyado. Wala pong current affairs kaya napag-usapan politiko sa Pilipinas. Wala naman. Wala mang mga bagong ngayon na mga bagong tawag dyan. Yung nabubuking na mga kabit pala o dyan ng mga artista. Mga iba.
Sige po, questions po? Mayor, good afternoon. May iba po tayo. Salamat po sa update kay Tatay Digong sa nito. Your comment po, Mayor, ongoing sa tungkol po sa ongoing investigation sa flood control projects. So anong basa ninyo dito, sir? Sa tingin po ba ng ating papapanagot ang mga nasa likod ng katulaan kaugnay sa mga kasabing proyekto? Alam niyo, tingin ko lang po. Okay man, sabihin na natin. Kasi si PBM kasi, akala niya mabango siya sa ginagawa niya. When in fact, sa chain of command, siya yung nasa taas. And for the past 3 years, he allowed that to happen. So whose responsibility is that? So ngayon, mag-e-expose siya na kunwari ng mga congressman niya na under din naman sa kanya because you're the president. Ikaw pumirma ng budget na yon. Tapos ngayon, sisisihin mo sino? Yung mga nagpasa ng ano? Bakit? In the first place, bakit mo hindi sinigurado? Kasi pinagyabang mo yan sa pangalawang zona mo na may 5,500 flood mitigation projects ka. Tapos ngayon, nagkaganon. Tapos sisisihin mo yung ibang tao. Ikaw yung presidente. You're the executive ng buong bansa. Responsibilidad man yun. If there is someone to blame, that will be him. Okay naman, kasi yung mga ibang politiko ngayon, ginagawa din nilang plataforma. So si Magalong, nag-a-align sila, but yung kinakalaban nila are the congressmen. Why not ask, or question the president himself? Correct. Kasi dinadivert tayo dyan sa mga congressman na yan, cooking show ba? But sino man yung responsable talaga ng lahat? Sino pumirma ng budget? At sino implementing agency? It's DPWH, that is under the president. Yes. Correct. Mayor, ano masasabi niyo doon sa sinabi ni ni BBM na useless? Itong mga nakikita niya. I think yung nakikita niya useless daw yung mga Proyekto. Kasi useless na nga. Kasi useless niya. Maging useless talaga yan because wala kang directive eh. Dapat simula pa lang ng termino niya, he should have said and instructed everybody, umayos kayo. Huwag niyong galawin yung pera ng taong bayan. Kasi yan, tayo lahat, papayat ng buwis, lalagay dyan, gagawing infrastruktura, kailangan maayos, walang masisira dyan. Ano ang unang ginawa niya? Dinismantle niya yung PACC. Yan yung watchdog ng corruption. Oh. So, who's responsible na? Siya. O itong mga nag-iingay ngayon, that is yung sumasakay sa plataforma, kunwari ng presidente na may expose siya, you ask the president himself. He is the only one who can fix this. Hindi yung pagtuturo niya sa mga congress, it will not fix anything. It will not fix anything. And isa pa, 3 taon na siyang nakangangala, kaya nangyari yan. So kaninong kasalanan yan ngayon? It will only happen if you allow it to happen. Ngayon lang na gano'n na, tapos lagi ng tawanan ito ang tigitong next question. Mayor, di ba sinabi niyo na ang may kasalanan talaga ay DPWH? Pero bakit kaya sa tingin niyo until now hindi pa niya sinisibak si Secretary Bonoan ng DPWH? Ganito yan. Tingin ko lang dyan, pag yan, yung issue na yan, nawala lang na parang bula. Kasi ginagawa niyang press release yan ngayon PR stunt niya. Na pupunta sa doon, gano'n, may nangyari talaga. Tapos walang makukulong sa congressman, kahit sinong politiko, walang makukulong sa mga flood projects na yan. Ibig sabihin, palabas lang yan lahat. Diba? Kung serious talaga siya, sabi niya na, di ba? Alam niya, may tinuro na siya, may mga pangalan ng mga kumpanya ng contractors na in-expose niya, then why not file a case?
Kung talagang gusto mo ipakita sa tao, okay, you want to redeem yourself, pulong ka dyan. Kahit isang congressman lang. Yung mga nasa Committee on Appropriations po na nag-approve ng mga insertions, kung dapat gawin dyan, yung mga pinakamalalapit sa kanya. Sa ano? Yung Presidente, Speaker, saka yung committee chairman na dating Zaldico. Saldi ko yan. Oh. Stella Timbos. For a while, di ba? Opo. Tapos ngayon may bago. Yan. Siyempre, ito sabi ko. Kasi, yun na nga. Pag tumahimik yan lahat bigla, tapos wala talagang resulta, concrete result, na may nakulong, may nakuhan, somebody filed the case against somebody, cooking show. Cooking lang na. Mayor Baste, on a different matter, sir, may you share to the entire Filipino community what's the reason behind why your father summoned his 4 children to appear before him for a family visit? If it's possible only, sir. Naman talaga na siguro gusto niya talaga nakita niya kaming lahat. Wala man siya sinabi specific talaga na reason. Ikaw alam mo? Nag-text lang siya bigla ng isang, through call yun. Tapos, ako ang bigla dito sa inyo. Tapos, dumami ko sa kapag sa Out of no nowhere lang. serious reason actually. It's just, Out of nowhere. Gusto niya lang na lahat. una niya lang ng strength. Thank you. Matutupad po kaya yon na makita niya kayo kayong apat this week? Tomorrow? No. 29. 29. Tomorrow. Dili ba? Tomorrow. Within the week. Within the week. Is there a message from the former president sa lahat ng mga milyong-milyong supporters niya na until now, almost 6 months already, still coming outside the ICC detention facility? Hindi pa ba daw kayo napapagod? Hindi. Can you tell him tomorrow that we will never be tired? Sinabihan ko, hindi talaga yung titigil hanggat hindi ka makakalabas. Ngayon, papunta raw dito si Trililing. Mag-aabot pa kayo dito? Trillanes? Oh. Ano na to? Kaya, Ano na gagawin niya? Hindi na siya kapag Wala, mag-set up na naman yan ng boxing ring na wala ako. Kailan nga ba ho? Wala na bang match kit Ore? Wala bang match kit Ore na sisipot na? Ayaw niya ako hintayin, makauwi. Ngayon, nabanggit ko po ba kay PRRD regarding sa mga flood control na investigation na ganyan? Na banggit ng kapatid ko. Wala naman siyang comment. Ayun na nga. Kasi, alam ko kasi mayor ako. Costing ng project, yung proyekto, tama ba, hindi overpriced, hanggang implementasyon, yung process talaga kung paano ka gagawa ng project. Pag sinunod mo lang yan, hindi masisira yung mga pinatayo mo na infrastructure. Anton, meron ka pa? Yes, Mayor, last na lang po. With regards po sa public and private partnership, para po ang natin ang gagawin sa natin report, at ang companies is complete government group and kami ang sort of informed. Ay, interested po ito sa operate through private-public partnership or APP. Sa Davao National Station, Secretary So, welcome po. Okay, so maganda na tinanong mo yan kasi for the longest time, hindi kasi ako kasi ginagawang propaganda against my term as mayor sa LGU, yung airport na yan. But in fact, CAAP yan. It's a national agency, under rin sa national agency, CAAP. Tapos, dapat ililipat na yan na maging sa region, become Davao regional airport. Under the region na siya. May board yan under ang mag-a-appoint yung Regional Development Council. So, ito mga kalaban natin, yung mga opposition, hindi naman kalaban talaga, pero yung mga naysayers natin, sinasabi nila na Davao City is not taking care of that airport. Pangit daw ganun. Hindi naman talaga yan responsibilidad ko. Nandyan siya sa Davao, but it's for the region. So itong papasok ang tingin ko, maganda kung Changi Airport talaga.
yung mapipili ng PPP. So otherwise, sino yung the other two? Gokong Group, Gokong Way, Pininvest. Wala naman akong problema yan sa dalawang yan. Pero ang trabaho talaga ng Changi Airport is gumawa ng airport. Yung Pininvest, land development, di ba? Si Gokong Way, Cebu Pacific, so meron silang mga aeroplano. But if you look at Singapore, at yung airport nila, it's one of the best in the world, if not the best. So, sana, kung interested talaga yung Changi, pero it's a national decision. Hindi yan sa local. So, patagal na yung ganon, siguro dahil di rin nila inaayos, alam niyo na si Tintin, pag may magandang mangyari sa Davao, magagalit si Tintin, tsaka yung Bangag. Ay, salamat. Bangag. Gamitin natin yan pati. Sa tingin niyo po ba may pananagutan din si Speaker pagdating dito sa flood control? Kasi halimbawa po, yung sa Negros, diba, tinanggal nila si Arnie Tevez. Ngayon, yung dating budget ni Arnie Tevez doon for the whole district is 2 billion. But now, under dito ngayon, binigay kay Speaker yung responsibility sa Negros, na 1.9 billion, allegedly yung palang ay flood control. Wala pa yung iba. So, may pananagutan kaya dito si Speaker na sa mga flood control na ito? Ano sa tingin ninyo ang opinion nito dito? Sinabi kanina, simula talaga yan dyan sa pangalan ng committee ba na yun? Appropriations. Dyan mo makikita kung paano nila inallocate yung and kung makita talagang may tinayo or kung may tinayo substandard o talagang tinayo, gano'n. Probably. Pero, alam nyo, actually somehow tama naman yung sinabi nila na they cannot investigate themselves. Tama yun. Kasi talaga, alam nila na wala silang tiwala sa mga sarili nila. Ano? Andyan naman yung executive, kaya nga presidente talaga dapat ang tatanungin. Kaya nga niya, kung serious nga talaga to siya, saan niya? Mayor Baste, do you have a message to the entire Filipino community supporting your father? Mahal na mahal ko kayong lahat. Mahal na mahal kayo ni Rode, Panako. Kaayod. Salamat sa lahat. Suportan nyo, mabuhay kayo. Huwag kayong titigil para sa tunay na pagbabago. Andyan na tayo. Ituloy-tuloy lang talaga natin to. Nakita niyo na yung transformation. Midterm elections, maganda yung resulta natin. Di ko lang alam kung bakit nakalusot yung dalawang LP na yun. Magandang lumabas ng bahay. Pero the Philippines, the country is evolving into something better. Kita nyo yan. Kasi kami sa Davao, matagal na kami. Di kami gumagamit ng pera. Eleksyon. Ang sinasabi lang namin, kung may magbigay ng pera sa inyo, tanggapin nyo. Pero sino yung tingin nyo? Yung mismong kandidato na makapagbigay ng pagbabago, na magandang maayos yung lugar nyo, yun yung piliin nyo. Kasi yung pera niya, ginauto lang kayo ng mga politiko na yan. So yan, nakita natin, we've observed that nung midterm elections. Na kiniklaim pa talaga ni Bangag na okay daw yung resulta. Pero yung nagsimula yon, ang pinagyabang niya 12-0. Nangyari. Basta, kung ano yung ginasabi talaga ni Bangag, anong sinasabi niya, hindi niya gagawin yun. He always does the opposite. Diba? Sinabi niya, hindi niya ipapadala to ng tatay namin sa anong ginawa niya? Kabaliktaran. Pag may sinabi yan, ang kabaliktaran yan ang gagawin. Kasi yung utak, wala na, baliktad na rin. Gumulong na yung utak niyan. Ngayon, anong masasabi niyo tungkol doon kay yung bangayan ngayon between Torre and Napolcom na nagkakaroon sila ng konting dahil ba sa tingin niyo sa yabang ni Torre kaya nagkakaganyan? Pera yan. Pera. Hindi ko lang alam saan nila o anong pinapagawa yan. Pero pera talaga yan. Basta mga
Mga ganon. Walang iba yung pera yan. Mayor. Hindi lang natin alam kung ano talaga. Pero usually. Kasi magkaiba naman sila ng role. Hindi mo naman pwede yung di ba? Pera yan. Mayor, may question na po. Kasi ngayon nasa spotlight si Vizcaya. Kasi di ba, malaking contractor. Now sabi niya, sorry ko na lang yung bahay na lahat ng court ko na mga kotse. So kami na lang that's it. When you return everything, I do not know what the law is. But that doesn't mean you do it. Di ba? Hindi ibig sabihin na sinauli mo, kunwari, ninakaw ka, tapos sinauli mo, hindi ibig sabihin na hindi ka nagnakaw. Diba? Ganun yung gagawin. Susumiin na lang nila. I think siguro, ang di ba dyan ang sa niya? Kung aamin sa na-guilty siya nun, probably. But I'm not a lawyer, I cannot answer that. Mayor, do you have time? Excited sila magpa-picture sa iyo. Ito yung araw na parang ang dami-daming first-timers ngayon. No? Maraming salamat sa mga first-timers. No? Okay lang na magpa-picture sila? Okay lang. Picture lang, line up lang po tayo doon. Then, everyone will have a chance to have a photo taken. Thank you, Mayor. Pila po. Dito po ang pila, dito ang labas. Okay? Pila po doon. Sabi niyo. Sana naman tayo Okay. mga Ay, sorry. Yan, okay. Sige po, pila po tayo. Pila. Tapos na kayo mag-picture? Tapos na kayo? Okay. Thanks so much, sir. Oo, pwede. Pila po. Pila tayo. Sa mama ko. Okay, thank you. Yeah, kayo. Sabi to. Sige po. Ang tapos na po. Ayun, ay, kikitirin pala. Oo. Thank you. Tugnaw. No? Sige, tama. Okay, wow. Pila ko din. Okay.